Bumagal sa 6.8% ang inflation rate o antas ng pagmahal ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo nitong Mayo. Pero hindi yan ramdam sa bigas. Nalagpas 15% ang inflation rate. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kumpara noong Abril, hindi na kasing bilis ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina nitong Mayo. Gayon din sa presyo ng pagkain tulad ng baboy, isda at gulay. Nasalamin ito sa inflation rate nitong Mayo na ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 6.8% na lang, mas mababa ito sa 7.2% noong Abril. While the level of inflation for these commodity groups ay mataas pa rin, kung ikukumpara natin sa Abril, bumaba siya, kaya that's at least good news. Pero ang bigas na malaking bahagi ng budget ng pamilyang Pilipino, pataas ng pataas sa mga nakalipas na buwan. Mula negative 8.5% noong Enero, pumalo na ito sa 15.6% nitong Mayo. Ayon sa PSA, para sa bottom 30% income household o yung pinakamahihirap sa bansa, mas malaking bahagi ng budget nila ang nilalaan pambili ng pagkain tulad ng bigas. Kaya naman pag tumataas ang presyo ng bigas, mas ramdam nila ang pagbilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Gaya ni Nanay Nelda na may pinapakaing 16 na anak. Ang kanilang kabuhayan ng mister, pangangalakal ng basura. Ngayong araw nga, kanin na sinabawan ng toyo ang pinagsaluhan ng kanyang pamilya. Hirap po talaga ang buhay ngayon. Pag nagkapira po ako, pupunta kaagad ako sa palengke, bumili ako ng bigas. Di bali na lang walang ulam, basta may bigas. Nananatiling hamon sa mga susunod na buwan ang pagtaas ng presyo ng bigas dahil sa banta ng mga bagyo at El Nino. Dito naman sa side ng food, in particular, may mga risks tayo na nakikita dito sa month of May, tumaas yung presyo ng bigas. So alam naman natin na malaki yung weight ng rice doon sa basket natin. Pag mataas yung inflation rate natin, pag positive, talagang bumababa yung ating purchasing power. Ang 100 pesos nga noong 2018, katumbas na lang ng 73 pesos ang kayang bilhin ngayon. Per kilo na lang po, pang araw-araw lang po kasi na pangsaing nila yun. Mga suki dito para may makain lang po. Kasi mabigat nga po sa bulsa yung mga sako-sako. Sa isa namang pahayag, sinabi ng Malacanang na magandang balita ang pagbaba ng inflation rate nitong Mayo. Pero dahil may banta pa rin ang posibleng pagtaas ng presyo, tuloy-tuloy daw ang kanilang mga hakbang para maging abot kaya ang bilihin at maprotektahan ang budget ng bawat pamilya. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.